Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangalawa na repair ko sa araw na ito mga kabay. 39549 pa rin, letter A. So ang model ito mga kabay is HR263 pa rin ng Stanley. Ito yung merong chipping, may hammer tsaka drill. So ito mga kabay gumagana. Ayan. I-testing natin yung hammer. So yan mga kabay, naka-chipping ho tayo. Ibig sabihin po kapag umaandar at hindi gumagalaw ito, hindi umiikot, ibig sabihin naka-chipping mode po tayo. Ayan. Pag yung arrow na sa baba, ibig sabihin naka-chipping mode. Ayan. So medyo mahina po ang chipping niya. Lagay natin sa hammer. Ayan po, naka-hammer po yan. Kapag yung arrow naka-diretso, ibig sabihin po naka-hammer yan. Yan po yung hammer drill. So umiikot siya pero may pumapalo siya. Pero mahina po siya. Tapos ayan po yung drill. Yung arrow na sa taas pa ganon. So ito mga kabay, mahina po yung mahina yung chipping niya. Hammer mahina. Pero gumagana naman. Tapos yung dito, mabilis mag-init. Ayan. Kapag ganyan mga kabay, minsan maaring sumasayad yung armature nito, maluwag yung field coil, kaya po mabilis mag-init. Ayan, mainit ka agad. Saglit ko lang yung tinesting. Ayan. Kaya bubuksan natin to mga kabay, para makita natin kung anong dahilan, kung bakit siya mabilis mag-init. Hindi naman siya masiklab. Ayan. So angat lang natin yung carbon. Ayan, tingnan na rin natin yung carbon mga kabay kung mahaba. So ayan, kalahati pa po yung carbon niya mga kabay. Ayan. So yun yung carbon niya, kalahati. So pag ganyan mga kabay, nagpapalit na rin ako niyan. Pag sa mga rotary hammer. Pero pag sa grinder kalahati, okay pa. So iangat lang natin yung spring. Tapos yung tornilyo. Ayan. So ayan mga kabay. Kapag ganyan po yung armature nyo, ayan, mapapansin nyo, para siyang may bakas. Ayan, medyo makintab, tsaka may tama siyang paikot. Ibig sabihin po niyan mga kabay, sumasayad po to sa field coil. Kaya po mabilis mag-init. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga kabay, ayan, kahit alugin ko, ayan, no, umaalog yung field coil niya. Ayan. Ayan po, oh. So, hindi nyo makita dahil dito may takip. Tatanggalin ko itong takip na to para makita nyo na alog yung field coil. Ayan po. So, ayan, aalugin lang natin mga kabayan. Ayan mo. Yan. 'Di ba po ang lakas ng palag? So ibig sabihin po niyan, habang umaandar, dumidikit po 'yan dito sa armature. Kaya po medyo masiklab yung andar niya, tsaka mabilis siya mag-init. Ayan. Pero hindi po lahat ng mabilis mag-init mga kabay ay dahil diyan. Kapag yung armature niyo walang tama dito sa bakal niya, ayan, hindi siya makintab, yung natural lang, ibig sabihin niyan may sira yung winding mo kapag mabilis din siya mag-init. Pero ito mga kabay, wala siyang siklab, mabilis mag-init dahil po yan dyan sa kanyang field coil alog. Ayun. Dapat pag mahigpit yan mga kabay, walang alog. Walang alog dyan. Ayan, hawakan ko mga kabay. Tapos aalugin ko. Ayan. O diba, walang alog. Bibitawan ko yung field coil. O. Lakas ng alog. So yun po yung dahilan mga kabay. So dito naman sa mabagal yung tawag nito, mahina yung chipping, dito naman yan mga kabay. Aha. Yan. So nakalimutan ko pala ituro kung paano magkalas mga kabay. So di ba nakaganyan yan kanina? Gumamit lang ako ng long nose, iniikot ko siya paatras.
Ayan, pag nakaganyan na ang forma ng lever, pwede nyo nang ikot-ikuti, alog-alogin hanggang sa umangat. Ayan. So, dito sa lever niya, okay pa, ang haba pa ng pin. So, walang problema niya. So, titingnan lang natin dito yung kanyang piston. Kung malakas pa ba. So, ayan. So, medyo mahina na mga kabay. Magpapalit na po tayo ng o-ring yan. Tapos, check din natin tong kanyang selector. Kung buo pa yung ngipin. Ayan. So, okay pa yung ngipin dito mga kabay. 3 ngipin yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 pala. Ayan. Kapag napudpud na yung ngipin dito mga kabay sa selector na to, kailangan mo na rin magpalit. Pero ito hindi pa. So dito tayo sa kanyang gear. Yung pinion. Ayan. So okay pa mga kabay, wala pang bawas. Pag ito po ay napudpud, kailangan mo na rin magpalit. Partner po yan mga kabay. Ito. Ayan. Kapag napudpud ito, palit ka rin ito. Ayan. So ito wala pa, balik natin. So, ayan. So, para lumakas yung kanyang hammer nito mga kabay, ang papalitan ko lang dito ay yung spindle. Spindle nito mga kabay. Kasi meron po tong 3 o-ring doon sa loob na buo doon sa kanyang spindle. So, yun po yung papalitan ko. At yung o-ring dito sa striker niya mga kabay. Ayan. Ayan. Meron po yung o-ring. So, ang papalitan ko dito mga kabay, spindle, o-ring sa striker, carbon brass, ayan. So, itong field coil mga kabay, ang ginagawa ko dito, ayan, tuturo ko na rin pala. Ayan, kakalasin nyo ito mga kabay, ayan. Meron pa siyang 2 screw, ayan. Papakita ko sa inyo mga kabay kapag sinapinan ay nawawala yung alog. So ito mga kabay, ayan, tataktak nyo lang siya. Pag ganyan, ayan. So kalas na, yan po yung field coil niya. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, ayan, meron po siyang makintab, ayan. Ayan, makintab dito, pero dito wala. So dyan po tumatama yung armature. So, ang gagawin ko niyan mga kabay, sasapinan ko. Kukuha lang ako ng piece paper pang sapin. So, ito yung piece paper mga kabay. Ayan. Nabibili po to sa Raon. Pero doon ako bumibili sa taas, sa Dico. Ayan. Piece paper po ang tawag niyan. Manipis lang po siya. Sinipis lang po siya ng masking tape ito. Kung wala ka namang piece paper mga kabay, pwede rin ito. Iikot mo lang dito. Ayan, iganon nyo na lang. Ayan, mga 3 ikot. Tapos dito rin sa kabila, 3 ikot din. Ayan. Pero dito, ang problema naman kasi dito sa masking tape, pag nagtagal, nakakayod to. Kaya lumuluwag pa rin siya. Ayan. Hindi siya katulad ng piece paper mga kabay. Hindi siya nakakayod. Nakakayod man pero matagal. Ito, saglit lang ito dahil malambot lang ito. So, ito po yung gagawin nyo. Lalagay nyo dyan. Lagyan nyo ng pandikit. Tapos, ikot nyo. Yan. Para mawala po yung kalog sa sa field coil. Ayan. So, ganun lang po ang forma niyan mga kabay. Yan. So, lalagyan natin ng pandikit mga kabay para hindi makalas. At ilalagay na rin natin. Ayan. Ayan, sa kabila, lagyan din natin ng pandikit. Ayan, ganyan lang po. Babalutin nyo lang ng piece paper yung housing. So, hindi na po yan papalag. Hindi na siya aalog. Kahit drill, grinder, circular saw, cut off, demolition hammer, kapag lumuwag, ganito po ang ginagawa ko. So, yun lang mga kabay. Kapag maluwag ang inyong drill, grinder, circular saw, planer, cut off, miter saw, demolition hammer, lahat ng merong field coil mga kabay,
aalog talaga yan. So yan lang mga kabay. Maraming salamat. Hindi ko na po ipapakita kung paano i-assemble. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So maraming salamat mga kabay sa panonood. Bye bye.